Ano raw ang kailangan niya? Malamig pa sa yelo na tanong ni Darius kay Mang Kiko matapos niyang saglit na maalala ang nakaraan. Ang dahilan kung bakit mas tumindi pa pagkamuhi ni Bella sa kanya. Dahil sa mana. Tuition? Kakatransfer ko lang nung nakaraang linggo sa bank account niya. Umiling ang mayordomo sa kanya. Nagpapasundo siya. Umarko ang mga kilay ni Darius. Magugunaw na bang mundo? O ginugood time siya ni Mang Kiko? Si Bella, uuwi? Oh come on, hindi yun totoo. Ni isang beses sa 7 taon na lumipas ay hindi man lang nga nun kinamusta ang hasyenda o mga trabahante nila. Ipapaputol kong pagkalalaki ko, Mang Kiko. Matabang na sagot ni Darius. Huwag, sayang. Sagot naman ito, kaya lalong nangunot ang noo niya. Natirikan daw siya sa apalit and magpapasundo raw siya sa'yo. Sumakay siya sa baso sa anumang sasakyan saka siya pahatid dito. Utusan niyang yaya niya. Ganun lang kasimple. Mag-isa siya. Diyos ko naman. Agad si Darius na napahilamos ng mukha. Pagkalipas ng 7 taon, heto't may istorbo sa pagpapasarap niya sa buhay. Para lang magpasundo dahil natirikan. 7 taon na nihay ay wala si Bella sa kanya. Tapos ngayon ay maalala siya? She's still as immature as ever. At bakit naman yun uuwi? Hindi ba at sumpa nun bago umalis ay hindi na kailanman aapak ng Hacienda de Guzman? What makes her think he'll pick her up this time? Sino ba yun sa tingin nun, prinsesa? Susundin mo raw ba siya o maglalakad siya pa uwi dito? Sabi pa ni Mang Kiko. Alam ni Darius na hindi ito nagtatahi ng mga salita. Sa bibig at sistema lang talaga ni Bella nang gagaling ang mga ganong kaartehan sa buhay. Umpisahan na niyang humakbang, yun ang naging sagot niya. Nakita ni Darius kung paano nalaglag ang panga ni Mang Kiko dahil hindi rin siya nagbibiro. Dahil who cares if she gets tired of walking? Malapit-lapit na naman yung sa hacienda. Mga 1 oras na lang may kalahati at makakarating na yun kung sa kotse sasakay. Kung maglalakad ay baka abutin nyo ng 1 buwan. Sa mga lakad ni Bella na parang mahinhin na pagong, duda siyang makarating yun dito ng mabilis. May bagyo, Darius. Wala akong pakialam, Mang Kiko. She's so stubborn and if she wanted to travel in the middle of the storm, she must face the consequence. It was her decision to come here. Hindi naman siguro siya tanga para hindi malaman na may bagyo. Aniya sabay sara niya ng pintuan. Sino tinakot ni Bella? Siya? Tapos na siya sa pag-aalaga roon. He already did his part long ago. Hindi na magagalit si Lilibet at Larry kung pabayaan na niya si Bella ngayon. Sa tigas ng ulo ng anak ng mga yun, kahit bato ay susuko. Lukot ang mukha niya. Siya pa ang tinakot ni Bella na maglalakad pa uwi. Mula nang lumayas yun sa poder niya ay wala na siyang pakialam sa naging buhay noon. He told himself that once she walked out the mansion's main door, he'd shut her forever in his life too. That's what he did. Sustento lang na nang binibigay niya pero inaalam niya lahat ng gastusan. Mas sobra pang pinapadala niya. Noong nakaraan, nagpadala siya ng buong share nun sa hacienda. Tapos ilang buwan lang, humingi na naman sa bangko. Hindi ni Darius maintindihan kung saan dinala ni Bella ang milyones na halos nasa 4 na milyon mahigit at hindi na rin siya nagtanong pa. Ang ginawa niya na lang ulit ay pinagbudget niya. He just thought she bought a very expensive bag or shoes and just let it go. From then on, hindi nakakakuha ng pera sa bangko kung wala siyang abiso ulit. Wala silang komunikasyon. Bella also shut herself from him. Tinanggap niya yun dahil masamang-masama ang loob nun sa manang napunta sa kanya sa halip na sakay isa-isang tunay na anak ni na Lilibet at Larry. Who's the intruder? Irap ni Lila sa kanya. Nakasandal ng babae tumihitit na ng sigarilyo niya. He sat on the bed and leaned in on the headrest. Nagsindi rin si Darius ng sigarilyo tumitit nun. Mang Kiko, ano raw problema ng matandang bakla? Si Bella. Humithit muli siya. Ano kailangan ng kapatid mong brat? Tanong pa ni Leila. Let's not talk about it. Hindi ubra sa kanyang tigas ng ulo ni Bella ngayon, not when she forgot him for the entire 7 years of their lives. Mahaba ang uso ni Bella habang nasa loob siya ng kanyang sasakyan.
Wala halos dumaraan na mga sasakyan na pampasahero man o hindi dahil sa lakas ng ulan at hangin. Siya marahil ang bukod tanging tanga na bumiyahe sa kabila ng bagyong pumasok sa bansa. Well, kasalanan ni Harry lahat at ang babaeng haliparot na si Jean. Naturing ang abogado ay nag-aagaw ng boyfriend. Umiiyak si Bella dahil ayaw siyang sunduin ni Darius. Paano siya? Putol ng koneksyon ng network niya. Hindi niya alam kung bakit. Maswerte siyang nakatawag pa kay Mang Kiko pero pagkasabi nun na umpisahan na raw niyang humakbang, sabi ng bastardong adopted brother niya ay namatay na ang signal. All that she can see as of this moment is the universal no sign. Network is prohibited. Yun ang ibig sabihin. Paano na siya? Dahil sa nangyari padalos-dalos ang kanyang naging desisyon. When she arrived home last night after the catfight with Jean and after she was physically hurt by his boyfriend, she packed some of her clothes to evade him. Tingnan niya kung sino ang tunay na mas matimbang. Habang nagmamaneho siya ay nakakapag-isip siya na kailangan niyang makuha ang lahat ng shares niyang nasa kaban ng bangko para ipantapat niya kay Harry. Kasalanan lahat ni Darius kung bakit siya ipinagpalit ni Harry. Dahil wala siyang kayang itulong doon. She was so useless. She invested her money in that law firm. Tumulong siya sa pagpapagawa ng building na yon dahil sa sobrang mahal niya ang lalaki at iniisip niyang sila ng dalawa hanggang sa huli. But things changed when he became the boss. Sobrang pagtataka ng yaya niya dahil sa biglaan niyang pag-iimpake at may pasapa siya sa muka. Sabi niya ay may nakaaway siya sa seminar. Hindi niya alam kung naniniwala yun o hindi. Harry had been calling her last night so many times. Nakatulugan na lang niya ang walang sawang pag-vibrate ng kanyang phone. Hanggang sa mamatay na lang siguro yon dahil nalobat na. Hindi niya yun kayang sagutin dahil galit na galit siya. Oo, mahal niya yon pero hindi sapat para pagtakpan ng sama ng loob niya. At pagbubuhat nun sa kanya ng kamay, she has to run away from him. Kukulitin niya si Harry kapag nanatili siya sa bahay nila ng kanyang yaya. Kanina bago si Bella umalis ay nagpang-abot na sila pero hindi nun alam na uuwi siya sa hasyenda. Kulang na lang ay balibagin niya ng glass door ang boyfriend niya dahil sa galit. Agad na bumaba si Harry sa sasakyan na dumating sa harap ng kondo ni Bella. Siya naman ay kalalabas lamang ng main entrance kaya sinenya siya niya ng yaya gwada niya na huwag lumabas. Hila kasi nitong maleta niya. Baby! Nagmamadali si Harry na makalapit sa kanya. She already left. Wala na. At anong utang na loob kung wala na? And if she come back, what? You're going to take her clothes off again? Ngumisi siya ng mapait. Baby, bahala ka sa buhay mo. Harry. Return the money I invested in your law firm and we're even. No, agad nitong sagot. We're not officially off. Akin ka pa rin, Bella. Hindi pa ako pumapayag na makipaghiwalay ka. Oh yeah, Attorney Hudson? Is that the newest deal? You'll keep on humanizing when I'm not looking. Then we're still official. Sorry ha, hindi kita na-inform na ayoko. Hindi yun. Marahas itong napakamot sa ulo. It will never happen again. Just forgive me baby please. Umiling si Bella. Isang salita lang hinahanap niya. Sorry, pero wala. Naawa siya rito. Sa itsura nito pero kapag naisip niya nakita niya na nakasakay dito si Jean, nasasaktan siya ng sobra. Habang siya hindi matahimik sa kinaupuan niya sa loob ng hall na yon kahapon. Nag-aalala na baka hindi siya makaabot sa birthday nito. Eto naman pala nagpapasarap na. That was so unfair. She decided to turn her back and went back inside the building. Mamaya na siya aalis kapag umalis na si Harry. Kaya siguro niya itong patawarin pero hindi pa sa ngayon. Nagtagi sa mga balang ni Bella, lahat ng lalaki nakakainis. Yun ang nasa isip niya nang hampasin niya manibela ng kotse. Paano na siya? Tinangka niyang palitan ng umusok na baterya pero napaso pa siya. Nakikita niya tubig na namuo sa loob ng balat ng mga daliri niya. Hindi niya yun maihawak o maidigit man lang sa mga bagay. She grabbed a tissue and wrapped it around her fingers. Bumaba siya ng sasakyan at pinaglak ang pintuan. She swears to herself that she's going to ruin Darius. Sisirain niyang yabang nun sa hasyenda dahil sa ginawang ito sa kanya ng lalaki. She has to wait for some vehicle that will send her to Hacienda de Guzman. Nasa 1 oras na siya mahigit na nakatunganga sa loob ng sasakyan niya.
Umuulan man, wala na rin siyang magagawa kung hindi ang sumugal sa tabing kalsada para pumara. Nakapayong siya pero anong lakas ng tili niya. Nang humangin ay bumaligtad ang payong niyang hawak at halos magkanda bali-bali pang mga tadyang nun. She's got no choice but to let it go. Lumipad yun sa kung saan at siya naman ay napapiksi na pabalik na lamang sa loob ng kotse niya. Pero may bumusita na sunod-sunod kaya napatingin siya. Umiikot yun sa may likuran ng kotse niya kaya anong ngiti niya. It was the latest model of an Aston Martin SUV 2023 model. Napakayaman naman kung hindi lang minanipulang nanay niya. Kayang-kaya rin niyang bumili ng ganong sasakyan. Hindi nawawala sa kanya ang galit. Hanggang ngayon ay dala-dala ni Bella sa dibdib ang matinding hinanakit para sa mga magulang niyang inalisan siya ng karapatan sa lahat. Plot twist, baka siya ang totoong ampon. Alam ng lahat na siya ang totoong anak at kaya siya lumayas ay dahil wala na siyang mukhang maihaharap sa mga tao. Nakakahiya kung paano siya tinanggalan ng mana at ibinigay sa lalaking ampon nila. Not to mention that the people of Hacienda de Guzman do not know what Darius did to brainwash her mother. Nakakadiri. Sa bagay, halos parang hindi naman naglala yung edad ng dalawa. Bata pang ina ni Bella kaysa sa ama niya. At that time her father died, Darius was already 21 and Lilibet was just 33. Napanganga siya sa gara ng sasakyan. Mukhang makakasakay na siya dahil umikot ang sasakyan. Kahit na magbayad siya ng gas sa mayaman na may-ari ng sasakyan ay okay lang. Makalayas lang siya sa Maynila. The SUV stopped in front of Bella and she was so joyful. Yay, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang gamit. Kahit hindi naman siya siguradong makakasakay siya doon. She'll offer the driver anything just to have a ride. Money, dead signal, smartphone but not just her virginity. Paano kung yun ang gusto ng lalaki? Napalunok siya tila na walang interes na makisabay. Baka siya gahasain ng kung sino man ang driver o mga sakay noon. Napatulala siya sa gulong ng sasakyan at nag-isip. Hindi na namalayan ni Bella nang bintana ng SUV ay nakababa na dahil sa pagtatalo ng isip niya kung siya yung sasakay pa ba. Hindi papuntang Haciendan takbo ng magarang sasakyan. It just stopped because of her continuous waving. Naroong halos tumalon pa siya kanina para lang magpapansin. Tatanga ka na lang ba o sasakay ka? Masungit na tanong ng lalaki kaya kagad na nalipat doon ang kanyang atensyon. Nalaglag ang mga panga ng dalaga nang makita ang taong nagtatanong sa kanya. What the? Si Darius ang may-ari ng sasakyan na mas mahal pa sa buhay niya? Hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niyang sakim na hudyo na to kahit na ilang taon ang nakalipas. Walang ibang lalaki may-ari ng ganung mukha. Prominenteng mga panga, matangos na ilong, malalim at itim na mga pilik mata. Not to mention how kissable his thin pouting lips were. Darius is half Turkish. His eyes were deep brown in color. Matangkad dito simula pa lang noong dumating sa kanila. Sobrang haba ng buhok nito noon na para bang hindi uso sa probinsyang pinanggalingan nito ang gunting o razor. He has a very brooding and intimidating personality. Plus the fact that nobody makes him easily smile except for her mother. Sobra pa ito sa pasado sa pagiging male lead sa isang drama o serye o maging sa pelikula. When she says Darius, it will definitely mean godlike charm and gorgeousness. At least kung hindi titingin sa katangian nito. Na isang mandarambong ng yaman na kahit inampun at pinagmalasakitan ay inagaw pang lahat sa kanya. Bella! He woke her up and she immediately ran at the back of the car. When the truck automatically lifted, agad ni Bellang sinalya doon ang mga bagahe niya. Natulala na siya sa pagilati sa mukha ng isang hudas. Pagkabwisit ang nararamdaman niya na hindi talaga siya babain ng Herodes niyang adopted brother. He seems changed. Dati ang Darius na kilala niya, inaalagaan siya kahit na pagtarayan niya. Ngayon ay wala itong pakialam kung malaglag ang matras niya sa paglalagay ng bagahe niya sa likod ng sasakyan nito. She marched to the passenger side and pulled the door. Napatigil siya nang makitang lalaking nakaupo habang nakatitig sa windshield na inandaran ng wipers. Shit, ang laki ng pinagbago ni Darius. Masyado na itong maskulado at mahabang buhok ng konti. Kakaiba sa gupit nito noon na parating krukat. Nagupitan lang ito ng isama ng mami niya sa isang barbershop sa Kabayanan.
Since then, laging lumalabas ang dalawa para sa gupit. Gupit nga ba? Now she realized that his hair isn't straight, it was curly. Tumingin ito sa kanya ng mga kapal na kilay at hindi inaasahan ng dalaga na mapapalunok siya ng laway. Tatanga ka na lang ba talaga, Bella? Masungit na tanong ni Darius sa kanya. Hindi ka ba binabagyo? Sukat sa mga nakakainsultong salita na yon ay agad si Bellang natauhan. Ang hudyo? Akala mo kung sino magsalita? Scammer naman. Nakakadalwa na itong tanong kung siya ba'y tanga. Itanong nito sa teacher niya kung siya ba'y tanga dahil valedictorian siya mula elementarya at magsusuma cum laude sa kolehiyo. She immediately hopped in and slammed the door. Alam niya sa mga mata niya na ito ay nakatingin sa kanya, kaya pinukol niya ito ng masamang tingin. Wala itong imik na pinausad ang sasakyan na nitunog ay hindi marinig. It was so thin and inaudible, so classy. Tumingin ito sa kanya, tinisang hagod siya, pero pinagsiklom niya mga braso sa dibdib. You're soaking wet, wala ka bandalang damit? Seryosong tanong ni Darius sa kanya pero pinairal niyang katarayan at galit sa lalaki. Naroon pa rin ang puot ni Bella dito at mawawala lang yun kapag nalipat na nito sa kanya ang lahat ng yaman na inagaw nito sa kaisa-isang heredera. You think I will change my clothes here in front of you? What are you, crazy? Saad niya sa lalaki. Then hello, pneumonia, he answered. Nagdodoktor ka nga ba? He sarcastically shook his head and it made her feel so ill. Noon ni Bella naramdaman na parang hindi lang silang nasa loob ng sasakyan, kaya kagad siyang napatingin sa rearview mirror. Bella met a pair of light brown eyes and newborn hair color. Nakatitig sa kanya mga mata noon. Pulang may kakapalang hugis pusong labi ng babaeng, kayang kitang-kitang nakapinturang lipstick. This is the kind of woman who looks pretty with makeup. Sino ng babaeng to? Napakasweet naman ito na kahit na bumabagyo ay sumama pa kay Darius. Sino bang hindi rito sasama? Look at this man. He's thick but his wallet is thicker. Naiinis si Bellang napahalukip-kip at hindi pinagkaabalahan na kilalanin ng babae kung sino kahit na medyo pamilyar to. Wala siyang pakialam sa kahit na sinong tao. Bakit hindi ka makinig sa kuya mo, Bella? The woman at the backseat asked. Muli niya yung nilingon at nihirapan. Manage your life. I don't even know you. Isa pa, wala akong kuya. Sino ka ba? Bella! Mataas ang boses na saway sa kanya ni Darius pero kagad niya itong pinukol din ng masamang tingin. Don't Bella me. You pick me up with an intruder at the back of your car. Did you explain to her that she's not allowed to command me anything? Sinabi ko bang magdala ka ng nanay mo? Pakli niya. Hindi niya ako nanay. Marina sagot ng babae sa kanya pero ngumisi siya. Sorry, you look like a nanay. Ira pa niya roon at si Darius ay napakamot sa sulok ng labi. Hindi ni Bella alam kung totoo bang kumakating nguso nito o nagpapanggap lang na makati. Subukan itong pagalitin siya sa harap ng babaeng kasama nito at talagang pakakatihin niyang bunganga nito sa tabil niya. Napakasama nga ng ugali mo, galit na sabi ng babae. Darius! Singhal nito sa binatang nagmamaneho. Tama na Leila, pabayaan mo siya kung gusto niya magkasakit o kung anong gusto niya sa buhay niya. Nito sa babae kaya relax na siyang napaupo. Hindi na umimik pang babae pero iirap-irap sa rearview mirror. Siguro wala itong bahay kaya kahit na bumabagyo ay kasama ng adopted niya. Maya-may nakaramdam si Bella ng lamig dahil sa aircon. Nanunuot sa kanyang kalamnan ang singaw nun dahil basa ang damit niya. She hugged herself. Walang silbi ang sweater niyang suot sa patak ng malalaking ulan kanina. Hanggang panloob niya ay basa. Stop the car, I'll get some clothes. Utos na Bella sa lalaki matapos ang halos 30 minutos. It is not advisable for us to stop here. Napakalakas ng hangin at ulan, Bella. Baka kung anong lumilipad na bagay ang humati sa katawan mo. Sagot ni Darius sa kanya. Do you want me to catch pneumonia? Naiiritan tanong niya kaya kagad na tumingin ito sa kanya. Galit pero hindi naman umimik. Wear my jacket. Nito na tinutukoy ang dambuhala nitong jacket na baka kapag sinuot niya ay abot hanggang talampakan niya. She's not that tall. Ganda lang biniyaya sa kanya pero hindi ang height. Ayoko nga. Mataray na sagot ni Bella at nakita niya ang pagbuntong hininga ni Darius. Kumamot ito sa kilay at nagtanggal ng jacket habang nagmamaneho. Tapos ay sinunod nitong puting t-shirt na suot. Napakurap siya. Pandesal.
May pandesal kahit bumabagyo't hindi lang 4 yun. 6 malamang. Ayan, isuot mo yan at sa oras na mag-inarte ka pa, ibabalik kita sa sasakyan mo. Malumanay pero galit na sabi ni Darius sa kanya. Munintong sinuot ang jacket. Baliwala si Bella na naghubad ng kanyang damit pero isusot na lang niya ang t-shirt ni Darius ay natigilan pa siya at inamoy pa yun habang kusot ang ilong. Her eyes moved sideways to check him but he was already glancing at her. Baka amoy lupa, aniya rito. Amoy ba? Hindi siya umimik. Hindi kasi yun amoy lupa, amoy yung mamahaling pabango kaya sinuot na lang niya kasi wala siyang choice. Nakabra lang siya. Daig pa ni Bella ang nilulo ng t-shirt ni Darius nang masuot niya yon. Halos umabot yon sa tuhod niya kaya tinanggal na rin niya ang suot na pantalon habang nakaupo. Babe, kailan na ba manganganak si Mariska? Tanong babae sa likuran niya na hindi sana niya gustong pakinggan pero kusang pumasok sa mga tinga niyang boses na pinaarte. In her peripheral vision, she saw the woman hugging Darius' neck. Eh di sana all. I'm not sure yet pero baka pagkatapos pa naman ng paparating na bagyo. I hope so, Leila. Leila, tawa ni Bella sa isip dahil babe ang tawag ng babae pero Leila ang tawag ni Darius dun. Atribida kasit papansin ng babae. She removed her bra underneath her shirt and crossed her arms over her chest. Hindi magandang vibes niya sa babaeng astang nanay. Sinulyapan niya to't nakatingin to sa kanya. What? She asked, brow shut up. Pa-virgin ka pang maghuhubad ka rin pala. Huwag ka na umastang inosente dahil wala sa itsura mo. Daldal noon na halatang inggit lang sa kanya pero ngumiti siya doon. Yun ay isang bagay na nasisiguro ni Bella na virgin pa siya at pinagpapasalamat niya na hindi niya yun ipinagkaloob sa impaktong si Harry. Mas lalong wala sa itsura mong virgin. Nirolyuhan niya yun ng mga mata. Sa uulitin ayoko makitang pagmumukha mo kahit sa parte ng hasyenda ko. Ang kapal mo, sagot nun sa kanya. Will you both stop fighting? Parehas ko kayong ibababa kapag hindi kayo tumigil. Galit na singhal sa kanila ni Darius. Ang yabang kasi eh. Ngayon lang naman nakaisip na umuwi. You don't care. Pakialamera ka. Sagot naman ni Bella dito. Wala ka naman kasing alam kung hindi ang umasa sa padala. You're such a spoiled brat who knows nothing but to ask for an allowance. Leila, saway ni Darius sa girlfriend niya at siyang nagpupuyos ng hustong damdamin. Did you say that? Baling ni Bella kay Darius kasi hindi naman yun masasabi ng babae kung wala tong kinakwento sa Leila na to. Said what? Matatalim ang mga mata ni Bella na nakatitig lang dito. Mas pinili ng dalaga na wag yung sagutin. Makakarating din sila sa bahay at doon niya kukumprontahin ng lalaking to. Akala naman siguro ng Leila na to ay tutuntong pa ito sa asyenda. Pues hindi doon pwede ang atribidang basura. At dito na po nagtatapos ang 2 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayo.